Mistula umanong vlogger si Secretary Cristina Prasco ayon kay Senator Rapi Tulfo dahil sobrang pagkababad na muka ng opisyal sa cover page ng isang travel magazine. Sa pagdinig sa Senado, napagsabihan si Prasco na iwasan i-display ang kanyang muka sa mga travel magazine, airport at maging sa mga tourist destination. Bakit hindi nga lang model na native o kilalang sa lugar na yon? Why you? Tanong ni Tulfo sa kalihim. I am not saying, ma'am, that your presence there is not a legit. What I am saying is yung picture mo, it doesn't not fit into a taste ng mga Pilipino na nakakita kaya na baspo kayo, dagdag pa ng mga senador. Ayan mga partner, tela baga nagmukhang modelo etong si Prasco. Imbis na yung lugar, imbis na yung tourist spot ang i-promote, yung na-promote partner etong pagmumukha po ni Prasco. Kaya nasabihan siya ni Senator Tulfo na imbis na yung mga native, yung mga taga doon, mga 'di ba? Etong pagmumukha po ni Prasco ang nakikita po dito sa ginawa pong pagpopromote ng tourism. Mga partner, ano masasabi nyo dito sa ginawa po ng poster, model, mismo ang sarili ni Tourism Secretary Prasco? Other Ba't yung kasuhan ng graft and corruption, partner? Oo. Kasi nga, pundo man ng bayan ang gamit dyan, tapos ang pagmumukha niya yung dinikit niya. Di ba? Ipal na ipal, may pira yan eh. Dapat kasuhan niya ng korupsyon. Hindi po pwede ang mukha ni Prasco ang ididikit sa mga tourism slogan. Dapat po yung mga dinidikit po yan at pinapakita ay yung kultura ng pagka-Pilipino. Marami po tayong kultura eh. Hindi ho iisa kundi marami, lalo na kami sa Mindanao na pag-iwanan kami. Maraming kultura ang Mindanao. Kunyari Muslim, maraming klase ang Muslim. Gaya si Kapil, nandyan sa comment section. Muslim yan, kumakain niya ng baboy. Ayaw! Patay tayo dyan. Joke ng Kapil, nandyan si Kapil. Nandyan sa comment section, joke lang. Kapil, nandiyan ka naman, paggalawin yung baso. Ay, welcome po sa pag-member, Boljak Sniper. Okay, joke lang yan, baka iyak si Kapil. Di, ang Muslim kasi maraming kultura, partner, na kailangan yun ang makikita ng maraming foreigner, mga turista. Hindi yung pagmumukha ni Prasco. Ang pangit naman niya eh. Dapat yan ilagay yung mga magagandang modelo, hindi yung naknakamuti, ang dami-dami namang magaganda. Si Vice President Inday Sara na lang ilagay mo dyan. Baka sakaling makahatak pa at dumami pa po ang turista. Ilagay mo yung mukha ni Bimar yan. Bagay dyan. Yun. Patay tayo dyan. Hindi, partner, kapansin-pansin na, ako para sa akin lang, baka naman conceited itong si Prasco. Talagang feeling nung panahon niya, baka gusto niya maging modelo, malagay yung kanyang mga pagmumukha sa ganyan, di ba? Conceited model itong si Kaya napansin natin kaya nga hindi tayo nagtataka kung bakit walang sa turismo natin. Walang turista kasi nakikita ang pagmumukha si Prasco. Partner BMR. Model yan. Modeliver ng polvoron. Yan, bagay sa kanya. Patay tayo. Alam niyo mga kapartner, laki ng problema ni Tulfo dito sa sa akin lang naman, simple lang naman ang ko kay Tulfo eh. Ang solusyon dyan, isumbong mo kay Tulfo. Yun! Diba? Ipabitag mo kay Ben Tulfo. Ibitag mo. Partner, diba? may bago na ngayon, partner. May bago na ngayon. Ano? Isumbong mo kay Bisdak. Yun. Pero, mga partner, Paano naman kay Bimar? ayan, ituro mo kay BMR. Ayan, oo. Ituro mo kay BMR. Ituro mo kay Bimar. Ay, Look out si Bimar. Look out. Partner. Paano daw kay BMR? Yung naghahanap po ng nangangailangan ho ng panggatas. Punta ho kayo kay BMR. Yan. Kailangan mo ng lampin. Sagot ni Bimar yan. Patay tayo dyan. Ito na mga partner, Ito laki ng problema ni Tulfo dito. Alam mo Tulfo,
inano mo tawag dito, mayroon akong comment doon kanina sa nasira mo yung comment ko, nawala pero nandito pa naman, hindi ko pa makakalimutan yung previous topic natin Sinalo mo Tulpo, panira ka talaga Ito mga Tulpo ganito. Ang laki ng problema mo dyan, pinansin mo talaga yan, hindi mo ba napansin na may mas malaking pinag-uusapan ngayon sa Senado at hindi ka kumikibo doon? Yung sa flood control project. Oo, sabihin na natin, may problema rin tayo dyan, pero katiting lang ito Hindi ito yung napakahalaga. O after all, pananagutan ito ng executive. Si Marcos dapat ditong magkastigo, hindi ikaw. Kastiguin natin, Bimar! Anak na bang malaking problema yan? Isipin mo ikaw ay overreach Wala ka sa programa mo, Tulpo. Kung nasa programa ka, ng wanted sa radyo, kung ano man ang programa mo, Approbot pa. doon ka magngangaw-ngaw. Pero sa Senado, wag. Kasi sa Senado, pinag-uusapan, yung malaking issue, nandyan ngayon sa Blue Ribbon Committee. Bakit hindi ka man lang, hindi ka man lang nagsasalita dyan? Ano ba? Member ka rin ba ni Lito Lapid na sabi nga ni partner Badong, Committee. bukod tangi na gumagampan ng kanyang tungkulin bilang silent committee. Disilensyo. Chairman. Committee de Silencio, partner. Disilensyo. Ngayon, ito ang problema dito kay Tulpo, Sausaw dito, sausaw doon. Ang iingay nitong mga Tulpo brothers na ito. Which pag sinasabi natin iingay mga Tulpo brothers, kasi lahat sila maiingay. Maiingay. Pero ano ba ang kanilang nagagawa? Ano ba ang itutulong nila sa bayan? Wala. Manapa, sila pa ang natutulungan ng taong bayan. Dalawang senador, Tulpo. Nagtangga pa yung isa, muntik pang manalo. Ano ba may tulong nito? Yung isa na black ayan, ng babae lang. Di ba? So ito yung mga natulong nila. Tapos makikita yung anak, andoon, bunjing-bunjing ng isang alak. Halagang 1 million. Ito yung tulong ninyo sa taong bayan. Ito yung nakikita ng taong bayan. Tapos ngayon, itong napakaliit ng issue na ito, na-overreach ka nga dyan Kumbaga, Paul ka dyan, hindi mo dapat pinapakailaman yan. Trabaho yan ng Malacanang. Tauhan yan ng Malacanang, hindi mo yan tauhan. Siya ang magsita dapat yan. Hoy, sandali. Prasko, hilasan ba tayo ba? Di ba kay Bisaya man to si Prasko? Hilasan. Bisaya, tol, Bisaya. Bisaya man yan, taga Cebu. Hilasan man tayo. Hilasan man tayo na imong naong, di ba? Kadagan man mga gwapa diyan sa Cebu, imong naong ang ibutang diha. Di ba mga ganun ba mga kapartner? So ganito lang mangyayari. Sabi nga ni partner Bisdak, kung Bisara yan, okay na kasi talaga naman, maganda naman talaga. Yan ang nangyayari dito. Si Tulpo, pa-optics pa lang, papunta lang dyan tungkol dyan sa mga kung ano-ano. Pero ang totoo, yung malalaking issue na dapat pinag-uusapan, na trabaho niya dapat, mga partner, yun dapat ang kanyang pagtuunan, hindi niya ginagawa, partner. Mga partner, again, Maraming salamat muna, partner, sa yung pakulay, Buljak Sniper Bandag, palakpakan natin. Kulay pink, dalawang kulay pink. Ay, grabe. okay. Mga partner, ito. Maraming salamat, Buljak Sniper ulit, kasi nag-loading nung nagsalita tayo. Mga partner, ito. Maaalala natin na kamakailan nag-inganyo, nagikayat ang bansa natin na di ba nagbibigay naman talaga ng free visa yung mga yan at ang nakataon binigyan ng China para bumisita dito ang China, yung mga turista. Paano bibisita yung mga China sa Pilipinas? Makikita ng mga China pagmumukha ni Prasko. Anong ibinibida pagmumukha? Tapos nung napansin nila na hindi epektibo yung visa nila, mismo si Claire Caso ang nagsalita na ang sabi niya, wag kayong maging turista sa sariling bayan. Marami naman tayo makikita rito. Instead na pumunta kayo ng ibang bansa, dito muna. Paano ako pupunta dyan? Unang-una, nakikita ko pala yung pagmumukha ni Prasko, ipinupromote yung pagmumukha ni Prasko. Di ba? At, tignan mo, mabuti pa yung pagmumukha ni Pater Bisdak, paniniwalaan ko pa. Lalo na kung, hindi sa Siargao. Tapos maglagay pa siya ng sabit-sabit dito, tapos naka-skateboard. Baka paniwalaan ko pa. Di si BMR. Oo. Di ba? Si BMR, paniniwalaan ko pa. Pag pumunta ng Ilocos yan, magsabit ng mga sa dagupan ng bangus dito dyan. Di ba? Baka paniwalaan ko pa. Si KPL, nagsabi... Hindi, isasabit ko yung yung laruan ng ng taguan, yung
Windmill. Oh, windmill. Dito, dito. Tapos si KPL naman magsabit ng mga balot. Di ba, nanonood sa atin ngayon. Nadamay. Pag uwi mo dito, magdala ka ng balot, ha. Di ba, partner? Kaya makikita natin mga partner dito na bukod pa sa issue na yan, tama naman si partner BMR, tama naman kayo. Sa lalaki ng mga issue na dapat pag-usapan, ito pa si Prasco ang napag-usapan. Yung mga multi-billion na pinag-uusapan sa flood control, absent siya. Minsan gusto ko na maniwala kay Senator Tulfo sa mga nagko-comment magaling lang daw ho mga kabayan si Senator Tulfo sa chismis, sa usaping mag-asawa, marites, security guard, kabit-kabit, di ba, patong-patong, di ba, ganun lang yung alam niyang ito na naman, umepal na naman. Partner, baka may karagdagan pa kayo. Sa akin, partner, sayang lang talaga yung pondo na yan. Sana na-maximize talaga sa totoong ipopromote. Ipopromote mo yung Siargao. Paano mo ipopromote yung Siargao? Yung mga tourist spot doon na malalaking mga alon, surfing capital ng bansa, magagandang mga resort, mga beach, dapat ganun yung ipopromote nila. Sa parting Baguio naman, yung mga kaibigan nating mga igurot dyan. Dapat yun ang pinopromote ng kultura ba? Yung rice terraces natin. Yan dapat hindi yung ipopromote mo yung secretary ng tourism. Parang pinopromote siya. Pinopromote niya yung sarili niya. Ano ba? Parang may plano bang tatakbo sa pagkasenador? O kung mataas na posisyon, national position. Kasi ayan na po yung mukha niya dinidikit-dikit na niya. Ang masaklap dyan, pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi nila pera yan. Kaya nga sabi ko, pwede itong kasuhan ng korupsyon itong si Prasco. Alam niyo, tingnan mo yung kanilang paghikayat muli sa mga Chinese. Hindi kinakagat. Kaya ang sabi, di ba sinabi ni partner Dan na magiging turista ka. Ang mga lokal ay magiging turista sa sariling atin. So tayo na mga Pilipino. Kaso nga lang, ang problema, paano naman po tayo makapagpamasyal sa Siargao, napakamahal ng ticket. Correct. Diba? 17,000, 7,000, pinakamura, 5,000, 4,000. Grabe ang mamahal. May terminal fee pa, napakalaki. Kaya talagang babagsak po ang ekonomiya. Napakaganda ho sana yun Yung tayong mga lokal ay iikot sa sarili nating bansa. Bago ka lumabas, bago ka pumunta ng Hong Kong, bago ka pumunta ng Thailand, Vietnam, ikutin muna natin ang buong Pilipinas Mayaman tayo sa kalikasan na magaganda ang mga tanawin natin. Ang problema nga lang paano po natin maikot lahat itong sariling atin? Ang mahal ng ticket ng eroplano. Yan ang pinakamalaking problema. Mas mura pa papuntang Hong Kong. Sana kung magmura yung mga domestic flight, baka nga magiging epektibo yung sinabi nila, magiging turista tayo sa sariling atin at maikot natin buong Pilipinas. Ako, hindi ko pa naikot buong Pilipinas, sa totoo lang, lalo na siguro mga OFW Partner, magandang Pilipinas, ikutin nating lahat. Partner, bago ko bigay kay Partner BMR, may punto ka doon, ang mahal ng ticket dun sa Tapos ito ang problema kasi ako yung parting Cebu, Bohol, parting Mindanao, naikutan ko na lahat halos sa lugar diyan. Pagdating doon, partner, ito pang pinakabukod doon sa doon sa mahalang bayad sa aeroplano. Yung pupuntahan mong lugar, na issue pa nga to dati, yung Virgin Island ng Bohol. Ang ganda doon Pero yung bilihin doon, ginto, kailangan sobrang mahal. Isa pa yan. Dapat maging maging pantay naman kayo sa presyo. Ibig sabihin, katanggap-tanggap naman yung presyo. Mura na, sabihin natin, mura na nga yung ticket. Pagdating mo naman doon, magkano naman yung accommodation, magkano yung pagkain, porke turista. Ang katwiran nila, partner, hindi ka naman magtuturist dito kung wala kang pera yun nga, gusto mo nga ikutin yan, may pera ka, pero sana sa makatwiran at sapat naman at tama naman yung presyo, di ba? Partner Bimar, ano masabi mo dyan? Yan, idudugtong ko itong comment ko doon sa una nating tinatalakay kanina, doon sa impeachment kay BP Sara. Kasi kahit papaano, magkarugtong ito ngayon sa nangyayari. Ito sa pamuna ni Tulfo. Alam mo Tulfo, kamukha nun, tama naman yung pagpuna mo. Kaya lang, matatawag ito na legislative overreach. Kasi yung trabaho na yan, sabi ko nga, ito ay executive ito.
department. So dapat ang ulo niya or ang kanyang nag-appoint sa kanya, yung dapat ang magdisiplina or ang pumuna dito. So ngayon, over the bakod ka sa madalit sabi. Sino pang mga over the bakod, mga kapartner? Balikan ko yung dugtungan ko yung kanina kay Bisdak. Itong mga congressman, nagsabi na nga itong COA na tawag nito, yung unmodified opinion, ibig sabihin, malinis pa. Kung mayroon man, not necessarily mean na may kasalanan na si VP Sara. Which is, kumbaga, on the process pa. Kasi normal na ito eh. Tandaan natin mga kababayan, mahalaga ito na maintindihan natin, lalo tayo ng mga DDS supporters, na pagka humarap tayo kahit sino, alam natin kung saan tayo tatayo sa isyo. Ang isyo talaga dito, ang pinupunto nila dito, ito daw ay para bagang pinapalabas nila na ang COA ay hindi talaga pa nagdesisyon ng which is parang gusto na nilang sabihin na kasalanan nito ni Bipin Dasara, ninakaw na. Pero ang katotohanan, hindi pa tapos ang COA eh. Under process pa, tapos nag-issue na nga ng unmodified na ang ibig sabihin nito ay maayos ang ginagawa ng Vice President. Pero despite ng ganito, pumasok itong mga congressman sa pamamagitan ng legislative overreach. Kasi hindi nila trabaho yung mag-audit. Kaya nga meron tayong COA eh. Kasi Commission on Audit, sila yung taga-audit. So anong ginagawa nitong COA, nitong Congress, nagkaroon sila ng legislative overreach. Over the bakod sila sa papakialam nila dito sa trabaho ng COA. Ganon man din ito sa Senado, nag-overreach ito si Tulfo sa trabaho din ng executive. At ganon naman dito si Tito Soto, legislative overreach din siya sa pamamagitan, hindi naman niya trabaho questionin ang abogado or ang Supreme Court. Dahil ang trabaho niya, tagagawa ng batas, tagapanday ng batas, maglihislatura, ang ginagawa niya ngayon na pag-question, ito ay totoong maliwanag na legislative overreach. Ang aral dito, maliwanag. Sila itong gustong pakialaman ng lahat, pero ang ipapakita nila sa taong bayan, yung mga naglilingkod, yung mga tamang ginagawa, yun ngayon ang pinapasama nitong mga demonyo. Sintabi ko, sorry. Okay. Partner, mukhang nag-overreach na si BMR, kaya yan, sinagot siya ni Prasco. May sagot si Prasco. Ano sagot ni Prasco? Pero partner, basahin mo partner. Ano sagot? Teka, Yan, breaking news din. breaking. Ang bilis Ang bilis. Pambihira, nadidinig tayo ni Ang andito. bilis talaga, nadidinig eh. Nag-overreach kasi si BMR, over sa oras. Nga eh. Okay, basahin natin yung sumagot agad, ang bilis narinig ang Birada Aguila, kaya sumagot agad itong si Prasco. Mukhang nanonood sa atin si Secretary Prasco. Ito po yung sagot po. The allegations of self-promotion is categorically denied. That said, I think that the Honorable Senator Rapi Tulfo for bringing the matter to the light as they provides an opportunity to clarify facts that are essentials to an informed public discourse. For the past 3 years, my visibility as Secretary of Tourism has not been about personal exposure, but about being present where the work is on the ground, in the communities and alongside the tourism stakeholders across the country. Since assuming office, I have visited all region of the Philippines. 56 out of 82 of the province, not or optics, but to be personal oversee. Recovery effort, infrastructures development, workforce, upskilling, and aggressive destinations promotion at the time when the Philippines tourism is rebuilding from the unprecedented disruption. I choose to show up where the help is needed, where policies are implemented, and where the Filipinos depend on the government action. This is not self-promotion, it is the essence of the job entrusted to me. To clarify, a specific matter raised in a photograph taken in Lakeshore, Cebu, was one of the many photographs captured during the Philippine Experience Program, a flagship program of the Department of Tourism designated to promote destination through immersive and engagement with the ambassadors, partners,
And tourism stakeholders and activity was undertaken precisely to spotlight South Cotabato, its community, culture, and tourism potentially in support of inclusive and sustainable destination development. With the respect of the Philippine Topics magazine, the Department of Tourism reiterate that I did not found, commission, influence, or participate in the production of the publications. It is an independent editorial work produced without DOT resource and intervention. Notably, the very photographer who instigated an allegation has since reversed or flopped on his own statement, raising serious question about the credibility and consistency and claim being advanced. The Department of Tourism respect the role of the Zenith as a forum of public accountability and values constructive dialogue grounded in verified facts and complete context. The DOT remains focused on his mandate. We will not allow distractions or misinterpretations or misinformations to divert us from the work of rebuilding livelihood, strengthening destination, and advancing Philippine tourism for the benefit of the million Filipino who depend on it. We will continue to serve, we will continue to show up, and we will continue to do work. Ayan, partner, sumagot pagkahaba-haba. O ano masasabi nyo sa sagot niyan? Magkahaba-haba partner ng sinasabi. Ang buod lang pala, dinideny lang na hindi pang personal eh. Promotion sa sarili. Ano ba ba yan? Yung mukha mo ang laki. Ang laki ng mukha, hindi pang personal. Anak ng kamuti naman talaga. Oh. Kung ang inilagay mo yan ay Mount Apo, pwede pa siguro. Mount pa yun. Kung nilagay mo yan yung Rice Terraces, pwede pa siguro. Pero mukha mo ang laki. Anak ng kamuti. Mapunta ka rin sa ibang sa mga airport partner, Department of Tourism, na andyan din yung mukha niya. Yan lahat. Yan ang sinasabi na ipal. Yan ang legit na ipal na public servant. Sinasamantala yung pagkaipal. Sa panahon ni Digong, tanggal agad yan. Mga ganyan, paipal-ipal, tanggalin agad ni Tatay Digong yan. Kasi pira man yan ng bayan, bakit mo nilalagay mo mukha mo yan? O bakit ba? Yung ginastos mo dyan sa advertising na yan, di sana pinagawa mo na lang ng mga CR sa lahat ng mga tourist destination. Ang babaho ng CR, sira-sira. Merong maganda dyan, nagbabayad pa. Ang mga turista sa CR na yan, anak ng kagwang naman talaga, Prasko, wala kang kwenta.